Sa keyboard, mga letre matalim. Si MUG, ang kritiko walang patalim. Mga politikong sakim, kanyang binubuhay. Kahit ang buhay, kanilang dinagatasan, di niya maatin. Mga masay inaabuso, tinatawanan sa kanilang hirap. Mga po, tinasahan, influensya, ginagamit sa maling paraan. Pero si MUG, di papayag, lumalaban. MUG, tinig ng bayan, hindi mapatahimik sa kabila ng panggigipit sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Sa bawat post ng liwanag ng katotohanan, mga baluktot na plano, kanyang sinisilipan para sa masaan. Laban ay kanyang pinakasan, kahit na ang kalaban din makapangyarihan. Hindi pwedeng ng tao'y laging alipin, ang kanilang dangal di dapat tapakan. Si MUG, sandigan ng mga inaapi, sa bawat letra lumalaban ng tunay sa mali. MUG, piling ng bayan, di mapatay limit sa kabila ng panggigipit sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Na-mention lahat. Ay handang tumulong. Sir Canlas, magandang hapon. Hindi pwedeng ang tao'y laging alipin ng kanilang dangal. Di dapat tapakan si MUG, sandigan ng mga inaapi. Sa bawat letra lumalaban ang tunay sa mali. MUG, tinig ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng panggigipit sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Lakas ng loob, kanyang bitbit ang katiwalian. Di kayang sabihin tahimik bawat post para sa bayan. Si MUG, ang sandigan mo kabayan. MUG, tinig ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng panggigipit sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Tinig ng bayan, hindi mag-alaho. Si MUG, patuloy sa kanyang pangako. Sa bawat para kanyang sinisigaw ang katotohanan. Pangako niya di malulusaw. Alright, maraming salamat sa iyo, Pinoy Bro Media, sa iyong ginawang very nice song. Paninindigan ni MUG. Yo, welcome sa ating live. At syempre, bati-bati muna tayo dyan. Hello! Medyo seryoso tong ating topic ngayon, guys. Napabother kasi ako, no? Nung pinanood ko kasi yung video, parang naawa naman ako sa mga sundalo natin. No? Grabe. Magandang gabi sa inyo. Stone Trooper, shoutout sa iyo. Gail, shoutout sa iyo. Perfect Defect, shoutout sa iyo. Salamat sa iyong masipag na paglalagay na ating mga small vloggers links dyan sa ating comment section. Please support our small vloggers. No? Lahat po yan magagaling na vloggers. Pero lang ako. And Kono Hamaru, shoutout sa iyo. Welcome sa live. Loretta Dawag, Antonio, shoutout sa iyo. Nail Canva, syempre, lagi nandyan yan. Diba? And sino pa? Yon, Lord Glenn, shoutout sa iyo. Stone Trooper. Welcome po sa ating live. And pag-usapan nga po natin to, guys. Yun nga, sabi ko nga, masyado ako nababother dito sa nangyari na to. Grabe. Napanood ko kay para neto. Kay Paco kanina. Kutsa grabe naman pala ako. Yung nangyari dyan. So yan. Parang yan. Medyo malaki. Nakita yung kagwapuhan ko eh. Max Gordon! Shoutout sa'yo. Welcome sa ating panibagong LS 93.9. 97.1 pala yun. Alright, so pag-usapan natin to, guys. And ano ba nangyari? Ano ba nangyayari? Parang may nadi-disconnect kasi.
Ayan. So ito na nga guys, no. Sa tingin nyo itong nangyari na to sa WPS, ito na ba yung ano? Ito na ba yung dahilan na ba to para ma-invoke yung defense treaty natin sa ano? Sa 93.9 sa ano sa pangalan nito? Sa US. Ngayon, hanggang saan ba yung kakayahan ng US para suportahan tayo if ever naman? Kasi hindi naman porket invoke natin tong defense treaty na to, gera na agad, hindi pa naman. May ano pa naman dyan. Kasi dito dahil sa video, napanood ko nga yan. No? So, yun, panoorin. Play natin. Ay, saan na ba? Yan nagloloko na naman yung ano ko eh. Goodness. Ayaw mag-response. Wait lang ha. Hey Lemon, shoutout sa'yo. Konahamaru. Noel Campos, shoutout sa'yo. So play natin to. No? Tingnan nyo guys. Talaga nakaka-bother talaga to eh. Nangyari na to. So ito kasi guys, no, nagkaroon kasi ng mga ng mga comments, no, yung mga kababayan natin na hindi man lang daw lumaban yung ating mga kasunduluhan. Pero kung makikita nyo rito, Noel Campos, shoutout sa'yo. And hello sa'yo, Lemon. Yan. Diba? So, tingnan nyo mabuti guys, no? Ang sabi nila ng mga kababayan nating iba sa mga comments, hindi raw lumaban yung ating mga kasundaluhan. Pero tingnan nyo na mabuti to ha. Lumaban sila, kaya lang talagang ano eh. Tingnan nyo ha. Oh. Nakita nyo guys, may palakol, di ba? May palakol. Oh. Medyo. Tapos guys, nagulat ako, nasa tabi na pala sila ng ng Sierra Madre na barko. Nandun na pala talaga sila. So sino ang nag-violate dito? Di ba sila malino na sila? So ganyan na sila talaga. Ganyan na sila ka-aggressive. Ano to? Provoking na ba? Pinoprovoke naman talaga nila ang Pilipinas. Oh. Yan. So may ginagamit sila mga pamalo kasi mamaya guys, magiging issue natin mamaya yan. Oh. Grabe oh. Ayun oh, kinuha yung bag. Di ba kinuha yung bag? Oh. Sinungkit. Oh, meron pa silang pangsilaw na ginagawa, oh. Tropa natin yan? Ayan, oh, tingnan nyo guys, ang ginagawa na lang ng tropa, binubuhusan na lang ng tubig. Tapos, yung may kutsilyo silang pang yung pang tinututok na gano'n, no? So, ito guys, magiging issue yan mamaya, no? Para dun sa defense treaty. Oh. Basa muna tayo ng Ayan, guys, subscribe naman po kayo kay Nail Canvas, no? Ang content po niya is nail art. Sabi ni Max Gordon, buti hindi sila lumaban para makita sa buong mundo ang ginagawa ng China. Yes. Oh. At saka siguro isa na rin sa hindi naman sila basta-basta pwedeng lumaban dahil nga
hindi rin tayo uubre. Kailangan talaga may plano. Hi Gail, shoutout sa'yo. Pumapalag naman sila with maximum tolerance nga lang. Yes, tama. Oh, ayun, torch. May torch nga. Tama. Mr. Chair, siyempre live to. Ano ka ba? Kita mo na nga nagsasalita ako eh. Parang si ano lang eh. No? Parang si Cap Nino. Chinese pa more, sabi ni Max Gordon. Okay, tuloy natin. Sino? Ilan dyan? Ayun o, sinaksak ko. Sinaksak ng ano, di ba, ng kutsilyo. Sanabsok para siya, no? Yung palapon. Ang pamalo ng bato na ng bato. Ah. Grabe oh. Pucha. Oh, grabe oh. Kapatuan na ng bato. Ay, grabe to. Oh, ginit-git talaga oh. Grabe oh. Walang iya talaga itong mga Chinese na to. Sarap pektusan eh, no? Yes, Kahel, shoutout sa'yo. Abot na abot. Okay, so guys, ngayon ang tanong dito, dahilan na ba to para i-invoke natin yung yung tinatawag nga na defense treaty sa US, no? And yung mutual defense treaty natin sa US. Ayun, teka, may nag-text. So ngayon, yun nga, may mga kababayan tayo na parang sinasabihan panduwag itong ating mga sundalo. Pero siyempre po, minaputulan na nga ng kamay. Di ba? So ngayon, tingnan natin yung tawag ito. Ba't ba nawala agad? Yung, hindi, mali. Ito. Ayan. Dito natin malalaman kung, ka-invoke na ba yung mutual defense treaty natin sa US? At ngayon, ang tanong nga dyan is hanggang saan ang tulong na pwedeng ibigay sa atin ng US? Kasi nga, di ba? Mamaya sabihin ko sa inyo yung dahilan. Kasi napanood ko yung video, hindi ko na isinama rito sa hindi ko na isinama dito sa sa content ko yung mga yung ibang video. Kwento ko na lang. Anyway, andyan lang naman yan sa YouTube. Radyuhan nyo na agad ang Muro Ami para makaresponde. Ang Muro Ami ka dyan. Yun, done sub na raw kay Neil. Yan, salamat. Okay, play natin to. Na sitwasyon ng mga delikadong kilos ng China sa West Philippine Sea. Pinanindigan din itong obligasyon ng Amerika na depensahan ang Pilipinas. Pero sapat nga ba ang huling insidente ng pag-atake ng China para paganahin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika? Himayin natin yan sa Frontline Report ni Edling Gao. Alam nyo guys, kapag pumutok ang gera, unang-una kaming tatamaan kasi malapit kami sa sa WPS. Yan. Kaya medyo talagang ako, nababother din talaga. Kasi nga, so, yun. Pero ready naman ako if ever. Gano'n naman talaga di ba? Lahat naman, everybody will die. Everybody dies, no one will escape. Nakakatakot naman na nagkaroon ng war, kawawa mga bata. Yun lang, talagang kawawa. Putulin ko mga pututoy. Gagi. Sana huwag masyado lumalaya, nakakatakot. Nakakatakot naman talaga. Yun nga, sabi nga ni Kahel, kawawa yung mga, malapit nga pala sa Bataan. Yes, malapit kami dyan. Actually, kita na, pag meron lugar dito na sa dagat, tabing dagat, tanaw mo na yung China Sea dito sa amin. So, yun. Tatamaan talaga kami agad. If ever na pumutok ang gera. So, ayun. Ako din malapit sa dagat. Oo nga, no? Paternosters, shoutout sa'yo. Tanong, sino nagpo-provoke? Dito, ang pananaw ko dito, opinion ko dito, ang nagpo-provoke dito is Chinese.
China, of course. Obviously, di ba? China nagpo-provoke dyan. Ganti ba ito dahil sa Pogo? Di naman siguro kasi matagal na nangyayari yan, di ba? Wala pa. Hindi ko alam kung nagsalita na si Robin eh. Ba't ka natatakot, Quiz? Di ba ikaw ang Tony Stark ng Bataan? Ilabas mo na ang Mark 42 armor mo. Gagi. Okay, tuloy natin. Lumala na ang kiskisan ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Noong Lunes, hindi lamang bombahan ng water cannon ang nangyari. Coast Guard ang barko ng mismong Philippine Navy, sinampahan ito. Kinubkob, pinagbubutas at meron pang barkong hinatak. Kinumpis ka rin ng mga baril ng mga sundalo ng Pilipinas. Isang miyembro ng Philippine Navy SEALs ang malubhang nasugatan, naputulan ng hinlalaki. Hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng girian sa West Philippine Sea. Ito na nga yun, ito na yung pwede naman nating i-invoke ang 1951 yung batas ng Mutual Defense Treaty kung applicable na ba yung nangyari para sa MDT, no? So tuloy natin. Mutual Defense Treaty o yung MDT para rumesbak ang Amerika para sa Pilipinas. Kaunti mo ng paglilinaw po. Ang MDT automatic. Sabi ni Peter Noster, binala na tayo weeks ago. Well, J-Con, shoutout sa'yo. Ano kasi, Peter Noster, no? Unang-una, tayo yung nanalo sa arbitral. No? So, sakop natin yan. Actually, sila talaga yung trespassing dyan. Diba? So, good thing is, ipinaglalaban ito ng presidente natin. Gusto ko yon, pinaglalaban. Kaya lang, siyempre, mag-ano talaga ng giyera. Kita mo naman ang ginagawa nila. Unang-una, yung ginawa nila, nasa tabi na sila ng Sierra Madre. Diba? Na barko. Which is pinaka-kampo ng ating mga kasundaluhan. So, sa tingin mo, sino talaga yung nagpo-provoke dito? Diba? Mandatory training kasi para sa mga kalalakihan, good day for po sa lahat. Yeah. Ang ganti natin ay video, malakas na sandata. Philippine Navy SEAL, maswerte at di naghuramentado yan. Oo nga eh. Ginoong upuan. Anong ginoong upuan? Okay. Tuloy natin. Kung mapapalaban na ang Amerika, hindi po. Balikan natin ang nakasaad sa treaty na yan. O sabi niya, pag ba na-invoke yung MDT, gera na ho ba talaga? So sabi niya, hindi pa daw. So ano pala? Ano pala yung proseso? Okay. Ang nakalagay lang talaga sa MDT, ang armadong pag-atake sa Pilipinas o Amerika ay sabay nating haharapin. Atin resolbahin ng problema ayon sa ating mga... Sabihin, pag-uusapan. So, paanong paraan? Halimbawa, nag-usap na yung Philippines and America. Anong gagawin nila? Dadaanin ba sa diplomasya? Ilang, di ba dalawang presidente na yata ang dumaan na dinadaan sa diplomatic way. Pero ano nangyayari? Parang lalo pang nananakop ang China. Tama? Suntukan mo. Ito nga, Peter Noster, no? Ito nga, pinapakita ko nga dito, no? Itong report ni Ed Lingaw. Siguro naman, tama itong report niya kasi meron naman siya pinapakita ditong na resibo. So, kaya dapat talaga na-improve nila ang PCG at Navy dito. In-improve. Ano ba? Nawawala ako. Suntukan muna. Okay. Payag ako sa mandatory training. If tulad sa Korea. O like yung CAT, di ba? COCC. Dapat na yan eh. Ipatupad na ulit eh.
Korea ang gagawin nila, pero if gawin yon, gawain Pinoy sa training. Yung mandatory training, oo, pag 21 years old ka na, obligado ka mag-training. Kagaya nung ginagawa ni Pangulong Marcos noon, di ba? Pag 21 ka na, obligado ka. Pagka hindi ka nag-training, kakasuhan ka. And after mo ng training, pwede ka namang bumalik at gawin yung gusto mong buhay. At least may training ka. Si Robin nadali lang sa Amerika ang pamilya niya, tapos dito lang siya I move. Hindi siya apektado ngayon. No? Walang bilang. Ano ba yan? Ay nga pala, si Rapi Tulfo, ano kaya ang take ni Rapi Tulfo rito? Ano kaya reaction niya dito? Wala no? Wala tayong naririnig sa kanya. Libang na libang sa kanyang Busy sa kanyang RTIA. Ano? Proseso. Halimbawa, kailangan mo nang ipatawag sa meeting ang Mutual Defense Board kung may mag-i-invoke ng MDT. Kung ano man ang resolusyon, dadaan din yan sa proseso ng Amerika. Daraan yan sa US Congress. Balikan pala. May mag-meeting muna yung mga magkasama sa Defense Treaty, and then dadali pa pala sa US Congress. Ngayon, pag hindi pala yan nakapa sa US Congress, wala. Di ba? So, kaya hindi tayo pala pwede basta-basta na lang magre-retaliate dito sa mga Chinese na to. Yun pala yun. Hindi pala basta-basta. Kasi paano kung umaasa tayo dito sa Defense Treaty na to, tapos hindi pala aaprubahan ng Congress ng Amerika. Di patay tayo. Di ba? So, tama lang pala na hindi tayo mag-retaliate. Kaya lang, karapatan naman natin na dalahan ng supply yung ating mga sundalo doon sa BP Sierra Madre. Di ba? Saka kailangan din namang i-repair yun. Ayaw niya pulis pangkaragatan. Ngayon, di ba? Ayaw niya sa pulis. Nga. Gagi. Sabi niya, Mr. Chair, aga mo naman mag-time out. Problema kung kulang din tayo sa kagamitan, lugi na nga tayo sa bilang halos 1/10 siguro. Parang ganun. Yun nga lang, kaya nga aasa tayo sa Defense Treaty, if ever. Ibalik na ang CAT at ROTC tapos ang mode of training pang US Navy. Payag ako dyan. Saan ang kaaway? Awayin natin. Janet 2.0. Nasa WPS. Huwag magsalita si Idol tungkol dyan. Baka mapahamak tayo nga eh. Gusto niya laban agad no? Tapos nang iiwan sa ere kagaya ng ginawa sa Kuwait. Ano pa kini si Rapi tulo dyan? ang harsh naman ni Peter Noster. Si Pater Noster pala. At di away mag-asawa kaya nga away bansa na to. Ayaw niya yun eh. PNPA ata yun, di ko sure, pero ang suot parang PNPA. Okay. Marian, nakita ko. Okay, tuloy natin to. Tingnan natin ulit yung nakasaad sa Mutual Defense Treaty. Ang sabi, mai-invoke ito kapag nagkaroon ng isang armed attack. Okay. Ang pangalawang tanong, armed attack. May invoke ito kapag mayroong arm attack. Siguro yung may bumaril, may gumamit ng baril, ganon. Tuloy. Pasok ba ang nangyari sa Ayungin Show nung Lunes sa kategoryang so kung ito titingnan mo, kung itong arm attack na to titingnan ninyo, hindi talaga pasok yung ginawa ng Chinese doon sa Ayungin Show. Attack ayon sa MDT. Sa nakaraang mga buwan, nagkaroon na rin po ng linaw sa isang policy guidance na pinpublish mismo ng US Indo-Pacific Command ay pinalawak na. Yun. Ito'y anumang illegal use nagkaroon ng amendment. Tuloy. of force laban sa mga public vessels sa ilalim An armed attack on Philippines Armed Force aircraft or public vessels ng MDT. At kasama dito ang tinatawag na non-kinetic attacks that non-kinetic attacks. Ano ibig sabihin nun? Yung walang ammunitions? Walang ammunitions, non-kinetic attack? result in death, injury, damage, or destruction of persons or objects. Ano ang non-kinetic attacks? Ito po ang pag-atake na gaya ng Okay.
baril o kanyon, sabi niya. Ito yung non-kinetic attack, ito yung hindi gumagamit ng baril o kanyon. O ngayon, Nangyari tuloy sa natin para Ayungin Shoal. yung kanina. Ano naman kayang tingin dyan ng Amerika? Ayon kay Pentagon Press Secretary Major na at posible itong Provocative. Kahit yung US, China daw ang nag-provoke. Diba? This kind of behavior is provocative. It's reckless. It's unnecessary, and as you highlight, it could lead to something bigger and more violent. Antong sa maraming karahasan. Bukod dyan, giniti ng Amerika ang obligasyon nilang depensa ng Pilipinas kasunod ng kiskisan ng Pilipinas at China noong Lunes. Kinumpirma ng US State Department na kausap na nila ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas tungkol sa Mutual Defense Treaty. We condemn the escalatory. So dito guys, no, sabi dito, pinalawak yung batas ng defense treaty, and sabi doon, yung non-kinetic attack is yung hindi paggamit ng kanyon or baril. Okay? So pero meron pa rin silang ginamit na weapon. So kung titignan natin, invocable na doon yung Mutual Defense Treaty kasi meron silang ginamit na kutsilyo, meron silang palakol. Di ba? Kanyon sa kanila, sumpak ng lugi. Ano pag-iisip nyo naman? Ano sabihin nyo dyan? Pero may ganyang issue din ang China at India. May border clash din na nangyari kung saan sticks and stones ang gamit nila. May mga namatay pa nga pero walang gumamit ng baril sa kanila. Oo, pero parang yung amendment nila doon sa batas parang sa Pilipinas lang. At ang India, wag nilang mamalitin ng India, may kakayahan ng India mag-retaliate. Sa totoo lang. Puro motherhood statement, ano nga gagawin ng kano? Ayun nga. Tutulungan daw tayo. No? Hey, Romeo Apolinar, shoutout sa'yo. Yun nga lang, hindi pa sure yun. Kasi nga, pag-uusapan pa. Diba? At dadalhin pa pala sa Congress ng US. Paano kung hindi i-approve? So, wala pang kasiguruhan. Kaya nga dapat, hinay-hinay lang tayo. Dahil, yung bansa natin, para lang tayong langgam na nakipaglaban sa elepante. Alam natin lahat yan, di ba? Mas malaki ang population ng India ngayon kaysa sa China. At talaga ba? Kasi ang China, 1 billion plus. 1 billion na rin ba ang India? Mahigit? Bunga nga ni Idol, ang laki epekto sa ko. Gagi. Tuloy. And irresponsible actions by the PRC to deny the Philippines from executing a lawful maritime operation in the South China Sea. And as you've heard Secretary Austin and others say, the Philippines' rightful legal maritime claims must be protected. Hindi pa rin malinaw kung sa papanong paraan depensa ang Amerika. Hindi solusyon ng pag-i-invoke sa MDT. Baka mas mapalala daw nito ang problema. And the more we harden our position. Ay guys, ano bang pananaw nyo dito? Kasi bakit ba parang 'di ba? Dahil ba talaga na wala tayong kakayahan? Pleasant evening, Cesar Gabriel. Late ako, medyo late. Meron pa naman tayong isang video na pag-uusapan, no. Yung reaction ni dating DND na si Orly Mercado, no. Pag-usapan din natin. Yun nga, no guys. Ano bang nyo rito? Kayo, anong opinion nyo? Kasi 'di ba? Kasi parang sumusobra naman na talaga ang China eh. Ano bang gagawin natin? Mananahimik lang ba talaga tayo? Kasi itong mga to, 'di ba? Baka daw lalong lumala. 'Di ba? Di nga sinunod ng China yung pagkapanalo natin eh. Yun pa kayang sa hindi paggamit ng baril. 'Di ba? Tama. Kaso nga hindi naman sila gumamit ng baril dito sa nangyari doon sa nakaraan, kahapon ba yan? Kahapon. India kasi may nuclear weapon, tayo power plant na nga lang, di pa nagana.
At saka walang lamang nuclear 'yon. Yung power plant dito walang laman. Wala naman talagang kakayahan ng Pinas makipaggiyera. Gagi, ayaw ng manager ko. Ano ba yan? Tuloy. Solution is not a solution to territorial disputes. The only solution to territorial disputes is peaceful settlement. Na naman peaceful settlement di ba yan ang ginawa ni Duterte? Peaceful settlement. Tapos nalaman-laman natin nakipag gentleman agreement. Di ba? Na hindi na nila pwedeng i-repair yung BP Sierra Madre. So paano yun? Yun na naman ang malamang nahihilingin dyan ng China is, di ba? Kagaya nung ginawa ni Duterte. Di ba? Kung hindi tayo papalag dyan. At lalo, sa tingin ko, lalong tatapang ang China. Lalo nila tayong mamaliitin. Pananaw ko lang naman to Kasi nadaan naman na sa usapan Di ba? Ano pa ba gusto nila? Actually, hindi nga nila sinunod yung yung desisyon ng arbitral Di ba? Francis A. Sir Mark, kasi di kasi pwedeng magpadalos-dalos sa sitwasyon with China. Spark lang need para sa bagong World War. Need pa din ito idaan sa diplomatic talks. Kaso lang, sa tingin nyo, pag dinaan sa diplomatic talks, ano mangyayari? Di ba parang lalo nila tayong mamalitin? At kung ano yung napagkasunduan nila ni Duterte, yun ang gusto nilang mangyari. Di ba? O di ibig sabihin lang nun, parang ibinigay na rin natin sa kanila. Kasi ang sigurado niyan, pag nakipag diplomatic talks tayo sa kanila, yan ang hihilingin nila Di ba? Na wag nang mag-resupply sa sa iyong usual Sa tingin nyo, hindi naman sila papayag na di ba? I'm sure hindi sila papayag. Ayan tingnan mo. Di na sa diplomasya, allows pa din. Di ba? Sabi ni Cesar Gabriel, China wants to exploit the resources of WPS para sa kapakinabangan nila. Ito guys kasalanan ng defense minister ng China yan. Si Raul yun. Oo nga itong nabanggit ni Cesar Gabriel May nabasa akong article or may yata sa akin may nag-send ng article na yun na kaya ganyan ang China dyan sa WPS, bagsak ang ekonomiya ng China. Kasi maraming investor ng US ang nag-withdraw from China. So parang ang China nakikiusap sa US na bumalik yung mga investor sa kanila kasi bagsak ang ekonomiya nila. Pero siyempre, hindi pa rin natin pwedeng maliitin yung defense nila. Di ba? Kaya ganyan sila sa WPS kasi nga may kayamanan dyan, which is natural gas at iba pa. Di ba? Imbalido na yung kay Duterte, unang-una, illegal ang pag-uusap. Iyon nga. Kaso, igigiit pa rin ng China yan for sure. Kung tayo ang makikipag-diplomatic talk sa kanila. Matagal ang process na if diplomatic talks, pati imminent war, magtatagal din at baka may mabago in the future. Problema kasi sa Spark is magkakampihan dahil may mga allies din yung China, like Russia. Kaso ang Russia, may gera pa sila Ito nga din ang tanong dito. Hanggang saan nga ba ang kaya ng US na isupport sa atin? Kasi nga yung Ukraine may gera pa din Di ba? And Israel meron pa din. Di ba nakasupport din sila dyan? So kaya sabi ni kanina, ni Potter ba yun? Sabi ni Potter, may point talaga si Potter din. So yun nga, hanggang saan ang kakayahan nila, ang kaya nilang itulong sa atin, if ever. Ako naman ang naisip ko, hindi ba ang China, ang Japan ay nakasupport sa atin? Di ba ang France ay nakasupport din sa atin? Even UK nakasupport sa atin. Hindi ba sila tutulong if ever? Di ba?
Ay, hindi kahel, yun nga, pag-uusapan. Kasi may defense treaty tayo sa kanila. Meron tayong mutual defense treaty sa US. So, yun nga lang, may proseso. Hindi naman, pag in-invoke natin yun, is, sabi nga dito kanina, no, gera na agad. Hindi, pag-uusapan pa. And dadalin pa sa Congress ng US. So, aprubahan pa. Okay? Matutulad yan sa nung World War II, nuclear era nga lang. Yun lang. Historically, ang US gumagalaw after the fact, Sir Mag. After the fact, Sir Mag. Ang hirap kahit madami tayong kakampi, uunahin pa din nila sarili nilang bansa. Yun lang. Yun nga lang. No? So, paano tayo? Diba? Paano na yan? Wala na ba talaga tayong pag-asa na ipaglaban yung ating teritoryo? Diba? Nakakalungkot namang isipin na di ba? Tuloy. Pero ayon naman kay International Affairs Analyst Renato De Castro, hindi biro ang pagsampa ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Navy dahil ang mga naval vessels ay merong tinatawag na sovereign immunity from boarding. Ito kasi tinuturing na extension of the state. Kung gayon, mukhang maaari nang i-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty kung gugustuhin ito. Pero iyan din ang tanong, kung handa ba tayong iakyat ito sa ganung level?